Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. Sana naging maayos din ang ating habagat experience over the weekend. Alam naman na, inaasahan natin talaga yan, yung epekto ng habagat. So, talagang medyo nahuli lang siya. Expected natin mga Wednesday or Thursday. Pero medyo hindi siya masyadong lumabas noon. And Friday and Saturday and Sunday siya talagang nagparamdam. Thankfully, ang ating barangay ay hindi rin masyado naman naapektuhan itong habagat. So kami nagpapasalamat sa City DRRMO at gayon din sa ating BDRRM team. Kasama ang iba't ibang mga departments din ng ating barangay na patuloy nag-monitor para sa kaligtasan ng ating komunidad. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una, syempre, ang ating barangay ay patuloy sa iba't ibang mga programang pang-edukasyon. So unang-una dyan, ang ating Project Care ay nag-resume na para sa school year 2026-2027 sa ating Child Development Center. So ang ating Project Care, ito po yung Children's Access to Responsive Education. So layunin ng ating programang ito ay magkaroon ng early detection sa iba't ibang mga challenges ng ating mga mag-aaral, kung meron mang hidden disabilities. So ito po yung ini-integrate natin sa ating PE Day, sa ating CDC, yung kanilang physical education. So yung ating SPED consultant na si Coach K ay naandun upang i-assess ang iba't ibang mga capabilities ng ating mga mag-aaral. At syempre, from there, nagagawa nating magbigay ng ilang mga recommendations para sa early intervention ng ating mga mag-aaral. So again, maraming salamat kina Coach K, sa ating CDC teachers and staff, at syempre sa ating mga CDC parents sa patuloy na pakikiisa sa ating mga programa sa ating Child Development Center. At syempre, pagdating naman sa ating mga scholars, last month meron tayong inilunsad na personality development activity para sa kanila. So para hindi lamang pag-aaral ang ating naiahandog sa ating mga scholars, kundi ang personality development as well. So bahagi ng programang ito ay of course values formation. Magkaroon din ng pagpapalakas ng kanilang pananampalataya at syempre mabigyan sila ng gabay sa kanilang overall student life. So iba't ibang paksa ang tinatalakay mula sa pag-aaral, of course may bullying din, and kung paano mag-engage sa kanilang mga kapwa estudyante. So again, hindi lamang pag-aaral nga sabi natin, pero at least maging holistic na integral formation para sa ating mga BSA scholars. So again, aking pagpapasalamat sa Bagong Ilog Christian Fellowship na siyang main collaborator natin for this activity, at gayon din sa ating mga scholars. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at pakikiisa dito sa ating activity na ito. And syempre, speaking of our scholars, ang aking mainit na pagbati ng congratulations sa ating mga BSA Scholar graduates. Actually, graduation season ngayon. So, nakakatuwa. Malaki-laki itong batch ng graduates natin this time. Pero alam ko yung next school year, yan ang mas marami pa. Pero nakakatuwa na ang ating mga scholars ay isa-isang pumapasyal dito sa ating tanggapan upang magpasalamat syempre sa scholarship na hatid ng ating barangay. At nakakatuwa yung iba sa kanila nag-a-apply na ng trabaho, at yung iba ay nagpe-prepare naman para sa kanilang mga licensure examination. So again, we're very proud of you. Maraming salamat sa inyong pagbisita. At syempre, good luck sa inyong mga future careers.
At syempre sa Barangay San Antonio, no, isa sa ating mga priorities, no, ay ang welfare ng ating mga barangay employees. No? So sa health aspect, no, kamakailan ay nagsagawa tayo ng libreng annual physical examination para sa ating BSA workforce. So a few weeks ago, no, nagsagawa tayo ng free chest x-ray para sa kanila. At ito, kamakailan, no, last week ay nagsagawa naman tayo ng libreng laboratory diagnostics, no, para sa ating workforce. So layunin nito, no, malaman, no, kung meron mang mga chronic diseases, no, tulad ng hypertension, high cholesterol, diabetes. At syempre, no, mabigyan din ng agaran na intervention, no, or lunas ang mga sakit na ito. So, nawa ay wala naman masyadong seryoso, no, sa ating mga resulta, no? At handa naman tayong tumulong, no, sa anumang intervention na kailangan gawin. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees sa inyong pakikiisa. Of course, sa ating Committee on Health and Nutrition. At syempre sa ating provider, no, sa ating diagnostics provider. Maraming salamat din po sa inyo. At syempre, no, pagdating sa welfare, hindi lamang naman yan sa pangkalusugan. No? Iniisip din natin o binibigyan din natin ng pansin, no, ang individual capabilities, no, o kakayahan ng ating mga empleyado. No? So, kamakailan, nagsagawa tayo ng skills enhancement training para sa ating mga lupon members, barangay security force, at gayon din mga personnel natin mula sa VAUSI and BCPC. So ang pangunahing paksa, no, na ating tinalakay ay ang kasambahay law, no? At ang ating naging trainer ay ang ating very own na trainer na si Laurelyn Tugado, na isang ganap na certified community trainer ng Pasig City God Office. So naging maganda ang talakayan na patungkol sa kasambahay law. At of course, doon sa Q&A, no, na pag-usapan din yung proper flow process. Ika nga for a specific case, ito ba'y pang-blatter lang sa security o kailangan mandalin sa lupon for mediation or kailangan mandalin sa VAUSI desk, no, para sa proper intervention din. So marami rin kaming na-share na mga challenges, no, kahit ang inyong lingkod, no, ay nagtanong din, no, dahil sa dami din ng ating mga natatanggap na mga concerns, no, patungkol sa kasambahay. So very insightful ng session, no, at talagang kami ay nakakuha, no, ng bagong kaalaman, no, para mas lalo pa nating maitaas ang ating serbisyo, no, antas ng serbisyo dito sa ating barangay. So again, maraming salamat sa ating trainer and of course sa ating participants, no. Maraming salamat sa inyong napakagandang engagement. And of course, ang Barangay San Antonio, alam naman natin, is home to the Central Business District of Pasig City. Yan po ang Ortigas Center. Kaya't layon din natin, no, na lalong palakasin ang ating relations sa business community. No? So, of course, unang-una, ang aking pagpapasalamat sa Pasig City Chamber of Commerce, no, sa isang very successful event, and of course for having us, no, during this event. No? Actually, parang regular monthly meeting ng Pasig City Chamber ito. At ginamit na rin nila itong monthly meeting na ito upang maglunsad, no, ng isang bagong advocacy para sa ating lungsod. At ito po yung halal certification ng mga business establishments, hindi lamang sa Barangay San Antonio, kundi sa buong lungsod ng Pasig. So dito ko nga lang nalaman din, no, na ang halal certification pala hindi lamang limitado sa pagkain, no, kahit sa services, manufacturing, no, lahat ng ito ay pwedeng i-certify, no, pwede maging halal certified. So very well attended, ang event, no. I even saw some of familiar faces, no, mga ilang stakeholders natin, no. Meron ding ilang mga dignitaries, no, na naandun. So of course, full support din ang Pasig City LGU, no. Andun ang LEDIO,
No? And of course, no, hindi lang kami nag-abot, pero dumaan din si Pasig City Mayor Vico Soto, and Congressman Roman Romulo. So again, sa Pasig City Chamber of Commerce, congratulations. No? And of course, we do look forward to our collaborations, no, in the future. And of course, this week, no, ito po ang tinatawag na MSME Week or yung Micro Small Medium Enterprise Week. No? So ang ating Pasig City Legio ay maraming nakalatag na activities, no, itong linggo na ito. No? In fact, nag-launching na sila last Monday, no, during the flag raising ceremony sa City Hall, no, sa Bridgetown. And of course, dahil sa Legio, no, ay sila rin ang naghahatid sa atin dito ng kadiwa ng Pangulo. No? So last week, nagsagawa tayo ng kadiwa ng Pangulo dito sa Barangay San Antonio. No? So andun yung mga murang bilihin. No? Yung bigas wala pa, pero alam ko sa susunod na schedule ng kadiwa, na meron tayo in the coming weeks na kadiwa ng Pangulo muli. So alam ko meron na ulit nung 20 pesos, no, na kilo, no, ng bigas. So again, no, antabayanan po natin yan. Pero of course, ang ating highlight, no, happening today, ang ating collaboration with Pasig City Legio, no, ang ating workshop, no, which is yung ating Business Continuity Plan Workshop. So ito ay very relevant, no, especially dito sa ating barangay. No, naranasan natin ito nung pandemya na dahil sa lockdown, paano magpapatuloy yung operations ng mga business establishments, no? Bilang mga managers or kumukha ng mga property managers and building admins, paano nila gagabayan ang kanilang mga tenants, no? Pagdating sa logistics, no? Sa iba pang mga pangangailangan ng kanilang negosyo. No? So we're very excited. No? Kahit ako ay I'm sure marami rin akong matututunan, no, in terms of managing, no, yung business community dito sa ating barangay. So again, maraming salamat sa Pasig City Legio, no, para sa kolaborasyon na ito. And of course, mga kabarangay, aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Siyempre sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators natin, no, maraming salamat, no. At dahil sa inyo, no, dumarami ang ating mga activities dito sa ating barangay, and of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, no, maraming salamat sa inyong feedback, sa inyong mga suggestions, and of course sa inyong tiwala at suporta para sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang din po tayong magdasal. No? Kailangan po natin ang gabay, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.